morning, everyone. Ayan po. Before we start this service, I know that we are just a few people here, but can we just pray for this service? Can we all stand and form a small group and pray for this service? Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Today is a new day. Today is a new day that we are going to come to Him, come to His presence, and come to the Lord. Hallelujah. And to those who are watching us online, can I just invite you to stand as well? Because we're not just going to give something to someone, but we're just gonna give our praise and worship to the living God and to the mighty God, to the Holy One of Israel that deserves our reverence, our respect, and our honor. Church, can we just pray all together? Lord, thank you for this day. Indeed, that this day is another blessing from you, God. And so we're gonna spend this day, we're gonna start this day with you, Lord. And Lord, hayaan mo na ang puso namin ay maranasan ka ngayon. Ang puso namin ay makita ang kabutihan at kapayapaan na nagmumula lamang sa inyo, Panginoon. And Lord, allow us to just worship you, though we may be experiencing battles right now, though we may be facing a lot right now. And for the past week, God, wag niyong hayaan na maging hindrance yun and coming to you today, God. Lord, we're just gonna focus our whole attention, our eyes, and our ears to you alone, God. No enemy, no distraction, nothing else. But Lord, sa'yo kami lalapit ngayon, Lord God. Lord, I pray that today you're gonna fill our hearts to the overflow and you're gonna really reveal new revelation to us today, God. We thank you and we love you. And everybody shout, amen and amen. Hallelujah. Today we're gonna start this declaring our praises to the Lord, because this is how we overcome battles. We pray, we sing praises. Come on. Come on, all together. Your light broke through my
Lord turned your mourning into a celebration. Come on, can you see those hands? That the Lord turned your sorrow into joy. That the Lord turned your tears into a testimony. You are in the making right now. He is pruning you because He wants to build you more and more into His likeness. He is reshaping you more and more into how He wants you to be. And so, church, you are not abandoned, but rather He is with you in your battle season. It says in His word, God blesses those who patiently endure testing and temptation. Blessing will come in His time. We have to endure. We have to have faith, and we have to be patient, because testing, it will end, and breakthrough is near. Hold on to Him. Come to Him and just
looking to you, our Abba Father, and Jesus, the author and finisher of our faith. Lord, we are gonna give you our praise to the living God. We're gonna give you our whole effort to you alone, God. Be blessed and be glorified and be exalted in your sanctuary here today, God. In Jesus' name, and everybody will shout, Amen and Amen. God bless everyone, and you may now be seated. Good morning! Hallelujah! Praise the Lord! Isang medyo maulan ng konting umaga. At good morning din ng mga nasa online. Kumusta na po ang bawat isa? Nawa ay masarap ang tulog nyo kagabi. Dahil malamig ang panahon. Okay. So sino na po yung lumabas na? May lumabas na eh. Si Jomac. Si Jomac ano? Si Goring lumabas na sa ating bansa. At si Jomac din ay lumabas na rin. Ayan. So mamaya natin anuhin niya. Ano? So isang magandang umaga muli sa bawat isa at isang pagpapala na naman ang binigay sa atin ng Panginoon. Panibagong araw ng ating buhay dito sa mundo. At binigyan tayo ng bagong hininga, bagong pag-asa at kalakasan. Amen. So, it's the first Sunday of September. Talaga naman, ang bilis talaga, ano? Wow! Sabi ko nga, lumabas na si Jomac eh. No? Si Jomac. Kilala si Jomac. Sabi nga doon, meron pang isa, nalaglag na sa aeroplano eh. No? Nag-parachute. Sabay kanta. So, it is our Communion Sunday, mga kapatid. We are always remembering sa ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo, nialay ang kanyang buhay para tayo ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan nang siya ay ating tanggapin as Lord and Savior ng ating mga buhay. So isa ito sa mga ordinances na binigay sa atin ng Panginoong Yesus, no, ang Holy Communion or breaking of bread. Isa ito na kanyang itinagubilin na dapat nating gawin bilang pag-alaala natin sa kanyang ginawa. Okay. So bago tayo lumapit at magpartake ng mga elemento na ating narito sa atin, meron na po bang lahat? Meron na pong lahat, ano? Okay. Tayo muna ay pinaalalahanan ni Apostol Pablo na tayo ay humingi ng kapatawaran sa ating mga nagawa, naisip o nabigkas na mga labi natin na mga di ka nais-nais na mga salita. Tayo nagkasala. Dapat nating ihingi ito ng pagpapatawad upang tayo ay maging karapat-dapat na mag-partake ng mga elementong ito. Tayo muna ay pinalalahanan ni Apostol Pablo na ang sabi niya, kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tatapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili. At saka kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon.
So tayo po ay humingi ng kapatawaran at magpapalinis tayo. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po Diyos sa kapatawaran. Salamat sa kapatawaran mo Diyos. And Lord, pagpalain niyo rin po Panginoon ang mga elementong itong aming pagsasaluhan Panginoon sa mga oras na ito. Nawa Panginoon, paspasan niyo po ito Lord God na maging kalakasan at kagalingan ng aming mga katawang lupa at lalo pang magpapalago sa amin o Diyos o God aming Ama. Salamat po sa mga elementong ito. In Jesus' name. Amen. Tayo man ay umawit. Hallelujah. I was rich. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin separated. The breach was far too wide. From the far side of the camp, you held me in your sight. So you made the way across the great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. There at the cross, you paid the debt I owed. Broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Taas natin ang tinapay. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya ay ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya ay makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay natin kainin. Taas natin ang kopa. At yun din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na maghapunan na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuwan ninyo ang saro, ay ipinahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Sabay-sabay natin inumin. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, O Lord God. Thank you, Panginoon, sa iyong buhay na inialay, O Lord God, para kami magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, Panginoong Jesus. Thank you, Lord, sa inyong sakripisyo, O God. Salamat po ng marami. Salamat sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise the Lord. Thank you, music team. Hallelujah. Simula na naman ang bagong buwan.
unang linggo ng September at mayroon po tayong bagong tema mga kapatid sa buwan na ito. Ito ay patungkol sa walking in the Spirit o paglakad kasama ang banal na Espiritu. Sabi nga, though Christians or many Christians believe in the Holy Spirit, marami ang hindi nakakaunawa kung paano lumakad araw-araw sa Espiritu. O ang pagpapalang binibigay ng Diyos sa mga gumagawa nito. So maraming hindi nakakaunawa po. Pero bago tayo dumako sa mensahe ng Panginoong Diyos, meron akong tanong sa inyo mga kapatid. Ayan. What principle should we follow to live the Christian life? Anong prinsipyo ba? Teka muna, bago nyo sagutin. Meron po bang first time? Ngayon lang nakadalo? Or, old-timer? Sabi ka na. Okay, wala po. Sige po, tuloy tayo. So, ano po ang prinsipyo na dapat ating sundin to live the Christian life? Anong sagot nyo kaya doon? Baka isa sa mga ipapakita ko sa inyo. Or lahat. Una, give importance on daily Bible reading and prayer. O, di ba? Sumunod, be faithful attending the church services. Or living by the golden rule or using your life to serve others. Or imitate the Lord Jesus Christ. Yan ba ang sagot ninyo? Amen? Good answers. Good answers. But, meron bang prinsipyo na mas matindi pa dito? That dominates these 4 answers? Meron ba? Dito ngayon ating pag-aaralan, merong sagot si Apostol Pablo. How to live the Christian life. Apostle Paul has dominating guiding principle. Ito yung ang kanyang guiding principle. Living by the Spirit. Yan ang title na mensahe ng Panginoon. Living by the Spirit. Okay. Ang ating passage o ating teksto ay mababasa natin sa Galatians chapter 5 verses 16 to 18. Ang sabi, but I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit. And the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other, to keep you from doing the things you want to do. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Tayo muna manalangin. Father God in heaven, salamat po Diyos sa pagkabasa ng ibang salita. Salamat po sa inyong mensahe sa amin sa mga sandaling ito. Lord, dalangin po namin, Panginoon, pagkalooban niyo pa kami ng katalinuhan, ng karunungan, upang aming maintindihan, aming maunawaan ang inyong mga salita, ang inyong mensahe sa amin, O Diyos. At hindi lang ito maunawaan, kundi ito ititimo sa aming mga puso't isipan, aming may sapamuhay at aming may bahagi sa aming kapwa, O Diyos. Aming Ama, patnubayan niyo po kami sa mamagitan ng Santong Espiritu na dapat nakafocus lang kami sa inyong mga salita, O Diyos, O God. At huwag niyo pong hayaan kami ay ma-distract ng anumang mga kaisipan na ini-inject ng diablo, Panginoon. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, puspusin niyo po kami ng Santong Espiritu, O God. At Lord, bilang inyong lingkod, gamitin niyo ako, Panginoon o Diyos, to proclaim your message with boldness, Panginoon o God. Compassion, love, O Lord God. Salamat po ng marami. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, mga kapatid. Maraming nagsasabi na sila ay Kristiyano. Matagal na akong Kristiyano. Dekada, 2 dekada, 3 dekada, 4 na dekada. Matagal na. Pero, marami ding walang alam sa ministeryo ng Banal na Espiritu. Ano ba ang ministry ng Banal na Espiritu? Ayan. And they fail o bigo sila na makilala at maranasan ang kanyang gawain.
They tend to emphasize rules rather than the life of divine grace, the life of the Spirit. No? Karamihan sa mga ngaral ay hinahammer o pinopokpok lagi sa kongregasyon o sa mga mananampalataya yung morality. On morality at kakaunti ang itinuturo tungkol sa mga gawain ng banal na Espiritu at yung kanyang kapangyarihang tumulong sa mga Kristiyano. To substitute moralizing or yung pangangaral for the biblical teaching of a life na pinangungunahan ng banal na Espiritu ay disastrous po yan. Kaya dapat po talaga malaman natin ano ba ang ministeryo ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Bakit ba siya ipinadala ng Panginoong Hesus? Okay? The real secret of success or victory in living the Christian life is to follow the Holy Spirit's guidance. Yun po, no? And receive His empowerment or receive His empowering. Ito ay humahantong sa isang panloob at maging sa panlabas natin, ano? Na pagbabagong anyo ng buhay that a code of ethics cannot even touch. Ito ang pagkakaunawa ni Apostol Pablo ng malalim. Sabi niya, to live in victory is to walk by the Spirit. Kung gusto mo maging matagumpay ang pagiging Kristiyano mo, lumakad ka sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen ba yun? Amen? Ayan. Responsibility natin, ang bawat manampalataya ay may responsibility na mamuhay ng isang buhay na kontrolado ng banal na Espiritu. That is our responsibility. Now, himay-himayin natin ang ating passage. Unang point, the victorious life. Wow, gustong-gusto ko yan, laging victory. Victorious, di ba? Ayaw natin ng talunan, ayaw natin ng lugmok, kundi tayo ay mananagumpay. Amen ba yun? Paano ba tayo maging victorious sa ating paglakad bilang Kristiyano? No? Ito yung ating sinasabi ng salita ng Diyos. But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Malalim. Paano tayo lalakad sa pamamagitan ng banal na Espiritu? The expression, walk by the Spirit, is a figure of speech that Apostle Paul uses to describe the way o kung paraan kung saan ang mga mananampalataya ay tinawag upang mamuhay. Ito rin naman ang minention sa ibang mga reference verses sa Romans chapter 6 verse 4. Ang sabi yan, therefore we were buried with Him through baptism into death. Kaya naman, even so we also should walk in newness of life. Lalakad tayo ng may bagong buhay. Okay. O newness of life. At then sa 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. So, laging sinasabi, lumakad ka ayon sa banal na Espiritu. Alright. So, sa ating context ng ating passage, ano ba yung flesh na sinasabi? Ano yung flesh? Ito ba yung physical nating laman? No? Yung flesh natin na gusto nating laging fair complexion, no? Na laging inom ng glutathione para maganda, makinis, maputi. Ano kaya ito? Ano yung flesh? Ayon sa Galatians 5:19-21, sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife o kaguluhan, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like this. Yan po ang flesh. Dito meron tayong kasagutan to the abuses described sa previous
verses ng Galatians. Okay? At ang sikreto sa matagumpay na buhay Kristiyano. This life of victory ay hindi nagmumula sa pagsunod sa panlabas na kautusan, but from obeying an internal presence. Ano yung internal presence? The Holy Spirit. The Holy Spirit takes the place of the law as the controlling power in the Christian's life. Sa Tagalog, ang banal na espiritu ang pumalit sa batas bilang kapangyarihang kumukontrol sa buhay ng Kristiyano. Yung sinasabing walk, no, the word walk dito sa Galatians is used figuratively of one's way of life or walking or living. Paano ka ba namumuhay? The verb, yan ang walk, peripateo. Greek word, literally means on walking or walk at large, especially as proof of ability, figuratively to live. Kung paano tayo namumuhay. Sabi diyan, walk by the Spirit, mamuhay ka sa magitan ng banal na Espiritu. At control, di ba? May panghuli, deport oneself, control. Mga kapatid, ang promise dito ay ibinigay sa mananampalataya sa ating lahat na patuloy na nabubuhay na at umaasa sa nananahan o indwelling Holy Spirit sa atin para sa patnubay at kapangyarihan. The Spirit does not operate automatically. Take note. The Spirit does not operate automatically in the believer's heart. But He waits. He waits to be yielded or yung pagbibigyan mo siya or yung invite mo siya, banal na Espiritu, manguna ka sa buhay ko. Yung siya lang aasahan mo. Siya yung susundin mo. Naghihintay siya. Hindi siya diktador. Okay? Ang banal na Espiritu ay hindi dictator. Naghihintay siya, nabibigyan mo siya ng pagkakataon na mamuhay o manguna sa buhay mo. Okay? The secret to victory in living the Christian life is walking continuously by the Holy Spirit. Continuously po. Hindi po ngayon ako, linggo, mamumuhay ako sa banal na Espiritu. Sa Lunes hanggang Biyernes, akin muna ay, sabi po, continuous eh. Hindi po paandap-andap. Okay? Ito ang ating tatandaan mga kapatid. To walk by the Spirit of God is to be sensitive to the Spirit's leading and follow it. Ang Espiritu ng Diyos ay palaging aakay sa atin ayon sa salita ng Diyos. Hindi kailanman sumasalungat o kumokontra ito. Okay? And how can we have a constant engagement with the Holy Spirit? Paano? Paano tayo magkaroon ng tuloy-tuloy o patuloy na engagement o connection sa banal na Espiritu? Okay? Paano kaya? Through the Word of God. Ang sinabi ng Panginoon Jesus, the words that I speak to you are spirit and they are life. So, ibig sabihin, back to basic. Back to the Bible. Dahil ang lahat ng salita ng Panginoong Diyos ay Espiritu. So, nakuha nyo? Nakuha nyo yung connection? Paano tayo magkaroon ng continuous engagement sa banal na Espiritu? Babad ka sa salita ng Diyos. Amen? That's the source. That's the key. Anong sabi doon? Pneuma. The Spirit, pneuma. Christ, Spirit. The Holy Spirit. The third person of the triune God. Co-equal, co-eternal with the Father and the Son. Wow. Yan ang salita ng Diyos. Yan ang Espiritu ng Diyos. So, we must spend time in reading the Bible every day.
Every day. Hindi lang yung gusto kung kailan natin gusto. Every day dapat yun. Sa paggising pa lang sa umaga, magbasa ng salita ng Diyos. Amen ba yun? Amen? At bago matulog, magbasa rin ng salita ng Diyos. Okay? Sabi kasi sa Joshua, di ba? Do not let this book depart from your mouth. Meditate on it day and night. Okay? So, nagkakatugma-tugma ang salita ng Diyos from the Old Testament to the New Testament. Di ba ba? Because iisa ang author. Sino ang author? The Holy Spirit. Di ba? So, hindi magkocontradict ang salita ng Diyos because only one author. 40 people, 40 persons ang ginamit na sumulat ng Biblia, pero iisa ang author. The Holy Spirit. Alright. Now, ang sabi doon, when a Christian surrenders to the Spirit's control, the promise, ito yung promise, or the result, is that he will not in any way gratify or fulfill the sinful nature. The word not, yan, the word not, ibig sabihin dyan, oh me, no? Oh may. Never. A double negative strengthening the denial, not at all or certainly not. Talagang hindi. Hindi pwedeng, konti lang naman. O ngayon lang naman. Di ba? Walang sinabi dyan eh. Never. Dapat yun eh. Okay? Never. If we follow the Spirit's directions and promptings, o yung pag-uudyok niya sa atin, susundin natin siya, we will never be dominated by our sinful nature or the flesh. O kung sa Tagalog, hindi tayo kailanman mapangibabawan ng ating makasalanang kalikasan o ng laman. Okay? The flesh refers to the sinful, evil nature of man. It desires to dominate the free will of a man. Ang laman ay kumakampi o sumasama sa kapangyarihan ng tukso o ng tentasyon, no? Upang pigilan tayo sa pagsunod sa daan ng Panginoong Hesus. Example, ngayon, araw ng linggo, araw ng panambahan. Ay, masarap matulog. Dito na lang ako. Mag-online na lang ako. Di ba? Yun eh. Hatakan yan, hatakan. Sabi ng ating laman, sarap matulog. Diyan nga na lang sa bed. Malamig eh. Di ba? Yun eh. Napakaganda example, ano po? Pag inuna yung ating laman, wala na tayo dito. Di ba? Marami tayong wala ngayon. Okay, so, when we were saved, and receive Jesus as our Lord and Savior, ang kapangyarihan ng kasalanan at ng ating makasalanang kalikasan ay nasira. Ngunit, ito take note ha, ngunit hindi ito tinanggal o inalis sa atin. Hindi tinanggal sa atin yung sinful nature natin. We as believers has been given the responsibility to obey the Spirit. Ang mabuting balita, ito ay kaya ng mananampalataya ng Panginoon Hesus sa tulong ng banal na Espiritu. Okay. The believer, though must walk in the Spirit, because the sinful, fleshy nature desires to dominate the believer's life, tulad ng nakasanayan na nitong gawin bago pa man naranasan ng mananampalataya ang kaligtasan mula sa kasalanan at ang kapangyarihan nito sa Kanya. Okay. So, ano yung gratify? Gratify. Greek word, teleseite. To complete or fulfill, accomplish, execute by outward action. No? Mga kapatid, ang pagnanasang ito ay bahagi ng original nature of man. Hindi yan maalis sa atin. Bahagi yan ng ating nature. Ngunit binaluktot sa kasamaan ng ating sinful nature.
God has given us natural desires to be expressed in healthy ways. Dapat meron tayong mga desires para sa kabutihan naman yon dapat. Kaya lang, ginagamit ni Satanas ang ating sinful nature para gamitin natin ang ating natural at original na mabubuting pagnanasa para sa paraang sumalungat sa kalooban ng Diyos. Yun lang. Nadadaig tayo ng ating laman. Imbis na maganda ang desire para sa Panginoon, pag nagpatangay tayo sa ating laman, ay wala na. Laglag. Okay? Ngayon, ang mga kasalanan ay hindi legitimate na pagpapahayag ng upright desires. Okay? Habang walang mananampalataya ang ganap na malaya or free sa masasamang pagnanasa na dumadaloy mula sa kanyang sinful nature o human nature, hindi niya kailangan magpasakop doon sa mga sinful desires na yon. Example na lang, nagko-computer ka, biglang may nagpa-pop up na mga sexy, no? Pagka lalaki. Ang dami, ano? Pagka nagpakatangay ka, uy, click, click, click. Pag click mo yan, iba nang lumalabas. Di ba? Yun, no? Sabi nga, huwag tayo magpasakop doon sa sinful desires o masasamang pita ng laman. No? But by walking in the Spirit, He will always experience victory over them. Ang kahangahangang katotohanan, wonderful truth, dito ay bahagi ng ng gospel o ebanghelyo, gaya ng promise ay yung forgiveness of sins. No? The promise of walking by the Spirit is the assurance of moment-by-moment victory. Yun kapag lalakad tayo sa banal na Spirito, yung ating pagtatagumpay ay patuloy. Subukan yung huwag magbasa ng Biblia. Manghihina ka. Ayoko mo nang umattend. Ayoko mo nang mag-serve. No? Kasi wala kang feeding. Ano sabi ng Panginoon Jesus? The words I speak to you are spirit. Kapag wala kang feeding, hindi ka nabasa ng Biblia, sa bawat araw, paggising mo pa lang, kasi inuna mo yung cellphone mo, asahan mo, failure ka. Okay? Meron illustration dito, no? Napakagandang illustration. An oak tree during winter. Ganyan ang oak tree. Wala sa atin dito, no? Pero nasa western countries. Ang sabi dito sa nakuha ko to sa Daily Bread, Our Daily Bread. Have you ever noticed that in winter, some oak trees retain their crisp, dry leaves long after the beech, yung BECH, the elms and the walnuts have become bare skeletons. So, ibig sabihin, matibay yung mga dahon na ito ng oak tree. Kahit anong gawin, hindi nalalaglag kahit patay na siya. No? Even the strong winter winds and the early spring rains do not completely strip the oak branches of all their old leaves. Hanginin man yan ng malakas, hindi siya natatanggal. But as springtime progresses, kapag nandiyan na yung spring, warmer winds blow and something wonderful begins to happen. Ang mga maliliit na usbong ay nagsisimulang lumilitaw sa mga dulo ng mga sanga. At ang mga natitirang mga tuyong dahon ay nalalagas. Doon pa siya malagas pag umusbong na yung bago. Ganon katindi ang oak tree. Sabi doon, new life replaces the old. Paano natin ito i-apply sa ating buhay? Kung minsan, ang ating mga lumang gawi ay matinding nakakapit sa atin yan. Hirap tanggalin. Hirap tanggalin yan. Gaya ng mga patay na dahon ng oak tree. No? Kahit
matindi na ang kinaranasan mong kahirapan, adversity sa buhay, hindi ito kayang makatanggal doon sa mga patay na dahon sa buhay mo. No? Sa ating makasalanang pagkatao. Meron akong nakita nalamang kapatiran nung nasa Saudi pa ako. Matagal ng Kristiyano. Sinasabi, matagal ng Kristiyano. Pero pagkatapos ng gawain, o hindi pa natatapos ang gawain, bumababa. Kasi nandun kami sa third floor. Bumababa. Nagyoyosi. Ano? Hirap tanggalin. No? O kaya yung iba, sumisimple pa. Sa mga ref nila, mayroong mga personal ref. May mga alak pa doon. Matagal na raw silang Kristiyano, pero may alak. Ano? Meron pa ako nakasama sa, doon din naman, gawa. Nung naman siya, bagong Kristiyano, pero mainit. Kaya lang, nung pauwi na siya bakasyon, nagdala ng bili ng Black Label. Pasalubong daw niya, pambihira. No? Hirap tanggalin. Parang yung dahon ng walnut, yung dating gawin natin, hindi naaalis kahit anong bagyo. No? But Christ, who dwells in our hearts by the Holy Spirit, ay gumagawa, kumikilos sa ating buhay. His life within us is continually seeks to push off the old habits. Siya yung mag-aalis ng ating mga lumang mga nakagawian. Binabago tayo kapag tayo ay nag-confess o nagkumpisal ng ating mga kasalanan. Nagpapatatag sa atin kapag tayo ay nanghihina at nagpapalakas sa atin upang gawin ang kalooban ng Diyos. Kapag ang bawat pagsisikap natin na alisin ang lumang makasalanang ugali ay parang hindi mo kaya, failure ka, ganun pa rin, bumabalik pa rin ako, pastor. No? Parang, yung pag nagyoyosi, parang nag-ano ako naglalaway ako, kailangan. Ganong dahilan ba? No? Now, sabi nga, alalahanin natin ang oak tree. Let us remember the oak tree. Thank God for His Son or His Spirit, who lives in us. Let's keep saying yes to His gentle urging o yung pag-uudyok sa atin. To be kind, loving, compassionate, honest, and faithful. Those lifeless old leaves will eventually drop off. Mawawala din yan sila. Patuloy mo lang hilingin sa Panginoon, Lord, alisin niyo po ang mga di kanais-nais sa aking buhay. Kapatid, do you feel discouraged? Na-discouraged ka na ba? Hindi ka ba nagtagumpay sa iyong pagsusumikap na ilagay ang isang bagong dahon at alisin yung mga luma, mga patay na dahon sa buhay mo? Take the lesson from the oak tree. Thank God for the wonder working o yung kamanghamanghang kapangyarihan ng banal na espiritu na nasa iyo. Okay. Keep on surrendering to His gentle counseling to be kind, loving, honest, and faithful sa Panginoon. As you do your part, the Holy Spirit will take care of those old leaves. Kapag ginagawa natin yung parte natin, ang banal na espiritu ng bahala para tanggalin yung mga lumang ugali natin. Gusto niyo ba yon? Amen? Amen. The best way to get rid of the old nature is to give your life to the nature that was given to us by the Lord. The new nature. The new creation. No? Tanong, what's the reason that it seems there's something in us that fighting each other? Parang may naglalaban sa aking kalooban. No? Naghahatakan. Ito gawin mo, ito gawin mo, ito gawin mo. Ano kaya yun? So tingnan natin yung ating sumunod na punto. The war within. Ooh. Alam niyo ba yun? May war within.
Anong sabi ni Apostol Pablo? Apostle Paul further explains the reason to live a life that is controlled by and energized by the Spirit. In verse 17, ang sabi niya, the war within. For the desires of the flesh are against the Spirit. Desires of the flesh against the Spirit. The flesh counters the Holy Spirit. Kinokontra lagi ng ating laman ang banal na Espiritu and His work in our lives. The flesh is the sin capacity of the believer. Sumunod, the desires of the Spirit are against the flesh. The Holy Spirit counteracts naman the flesh. Pag tinitira ng flesh ang banal na Espiritu, titira din naman ang banal na Espiritu sa kanya. No? Counteracts the flesh and its influence on our lives. The provision of the operating powers of the Holy Spirit ay kumakatawan sa principle of grace o grasya ng Panginoon or prinsipyo ng biyaya na binuo sa buong aklat ng Galacia. These are opposed to each other. Magkakontrapelo silang dalawa. No? There is friction between the spirit and the flesh. May conflict sila. They are opposing to each other. They are at war. The spirit and the flesh are as different as light and darkness or fire and water. It is impossible to reconcile them. Hindi talaga sila pwedeng magkasundo. Tandaan nyo yan. To keep you from doing the things you want to do. The Holy Spirit interferes o humahad lang sa kung ano ang gagawin ng flesh o laman sa masasamang pagnanasa nito. When we operate on the principle of grace, yun yung God's provision, we will not do the things we wish. Ang biyaya ng banal na Espiritu ay hindi magpapahintulot sa atin na mag-imbita tayo ng kasamaan sa ating mga kaluluwa. Ayaw ng Holy Spirit yun. The best way to fight against sin is to walk in the Spirit. Huwag kang kakampi sa flesh. Okay. Mga kapatid, pakinggan ninyong mabuti ito. There is an inner spiritual conflict and struggle in each believer's life. Kapag wala kang naranasang ganyan na naglalaban sa iyong kalooban at kaisipan, ibig sabihin, walang nagtatama sa iyo na banal na Espiritu. Okay? Sabi nga, merong inner spiritual conflict sa buhay ng isang manampalataya sa pagitan ng pagnanasang maling ipinahayag at ang pananahan ng banal na Espiritu. Okay? At sa pagitan ng mga pagnanasang udyok ng banal na Espiritu at ng laman. So talagang war. No? War. Ang explanation for this inner civil war, merong civil war na nangyayari sa ating kalooban at ating kaisipan, is the fact that Christians have two natures. The two natures of Christians. Old nature, a fleshly or sinful nature received at birth, inherited from fallen Adam, have evil desires. Yan ang old nature. The new nature, a new nature received at spiritual birth given by Christ, desires for holiness. Kontrapelo po, ano? Okay. Again, the old nature's power was broken but not eradicated or eliminated at salvation. Hindi ito inalis sa atin, yung power ng old nature sa ating buhay. Both natures, the believer's earthly nature and the new nature, have desires. Nakita natin dyan, yung old nature, evil desire. Yung new nature, desire for holiness. Talagang naglalaban yan. Sama ka sa outreach ministry, maghayag tayo ng salita ng Diyos. Hindi, ayoko, dito lang ako. Sa bahay lang ako. No, naglalaban yan. Diba? Sabi nga, they are in conflict with each other. And the result
would be that they keep a believer from doing what he would otherwise do. This is a great war within us, mga kapatid. Every Christian on this earth is a battleground. Tandaan niyo yan. Ang bawat isa sa atin, battleground. Ano kasi tayo spiritual warfare. Hindi tayo physical fighting, but spiritual warfare. Pansinin natin ang mga kapatid na hindi sinabi ni Apostol Pablo, ito yung pansinin natin to Hindi sinabi ni Apostol Pablo that these two rivals are equal. No? Paul does not deny that there is daily victory. The Holy Spirit is infinitely stronger. Totoo naman, because the Holy Spirit, diba? Siya ang ikatatlong persona ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit, ng lupa, at ng naroon. All-powerful God. So mas malakas siya, mas makapangyarihan siya. Kaya lang, gentle siya. Hindi siya namumursige, hindi siya nagdidictate. Ganito gawin, sumunod ka sa akin, sumunod ka sa akin. No? Hindi siya namimilit. Naghihintay siya, nabibigyan natin ng pagkakataon na siya ang manguna sa ating buhay. Yan ang kanyang trait. So, ang Biblia ay nagsasabi na ang Kristiyano ay hindi maaring basta-basta magnanais na talunin ang laman. Kaya ko to, kaya ko to. No? Hindi. If we rely on our own wisdom, we will make wrong choices at mag-fail tayo. Mga kapatid, what Apostle Paul is pointing out is that we cannot win this battle with our own strength and by our own will, but only by surrendering to the Holy Spirit and finding His strength. Kapag inasa natin sa banal na Espiritu, aalisin niya lahat ng mga yan. Amen? Pero kung sinusubukan natin tayo, never. We will not win. No? Ang tanging paraan para magtagumpay laban sa wrong desires o maling pagnanasa ay ang pagpapasakop natin sa banal na Espiritu. At hayaan natin siyang patuloy na in full control ng ating buhay. Full control, hindi partial. Okay? Meron akong i-share sa inyo. Kanina may nabanggit doon sa Galatians chapter 5 verses 19 to 21. Yung isa doon ay fits of anger o yung high-tempered, no? O bad temper, magagalitin, di ba? Naalala ko nung ako ay hindi pa born again, may bad temper ako. Ako ang panganay sa 3 magkakapatid. Okay. Madali ako magalit sa aking mga kapatid, lalo pag hindi ako sinusunod at pabalang akong sinasagot. Ayaw na ayaw ko yung pabalang akong sasagutin. Mabilis yung aking kamay, mabilis. Mabilis manampal. No? Mabilis mambatok. Ganun ako, ganun. Nung na-born again ako, nandun pa din. Sabi ko, Lord, alisin niyo po ito, yung hindi ka nais-nais na pag-uugali ko. Alisin niyo po sa akin to. Hindi ko kaya ito. So, pray ako ng pray, matinding panalangin. Lord, baguhin niyo po ako. Alisin niyo po ang lahat ng ito sa akin. Namalayan ko na lang, hindi na ako magagalitin. May ano na ako yung nakakapagpigil na ako. At yung mahinaho na. Yung kamay ko parang hindi ko na mabuhat. No? Ibig sabihin, binago na ako ng Lord. Inalis na ng Lord yung hindi ka nais-nais na pag-uugali. So, purihin ang Panginoon. Dahil nga, hindi tayo exempted. Amen? May kanya-kanya tayong kahinaan. May kanya-kanya tayong hindi mabuting ugali. Di po ba? Pero, hindi natin kayang tanggalin yan. Ang banal na Espiritu lang. Kaya nga, laging inuulit ni Apostol Pablo, walk by the Spirit. Live by the Spirit. Hayaan mo siyang manguna sa'yo. Hayaan mo.
Huwag mong unahin yung, paano naman ako? No? My brothers and sisters, because the flesh and the spirit are opposed to each other, kita natin dyan sa ating illustration, we cannot live according to both at the same time. We must choose one. Okay? If we choose to live according to the flesh, we will experience the consequences of sin, which is death. But if we choose living by the Spirit, we will produce godly fruit. Galatians chapter 5, verses 22 to 23. The more the believer says no to sin, take note, the easier it is to say no. Pag sinabi ng ating laman, huwag ka nang umatin ng gawain, malamig, masarap matulog, hindi, magpupuri ako sa Panginoon. Amen? Ganun dapat ang ating attitude. Ganun dapat ang ating ipapakita sa Panginoon. Meron tayong enthusiasm, kahit bagyo. Naalala ko yung nasa Saudi Arabia pa kami. O nung may gawain kami sa disyerto, no? Pag sinabing sunstorm doon, yung lapit na ganito ganyan, hindi na makilala kung sino yung tao na yan. Sunstorm. Puro buhangin as in puro buhangin. No? Pero yung mga kapatid, pag sinabi kong, meron tayong gawain ngayon, Huwebes ng gabi, naghihintay sa mga kampo nila. Nandoon ang pag-aalab na dumalo sa gawain ng Panginoon. Walang hadlang. Kapag ikaw ay pinangungunahan ng banal na espiritu, walang makakahadlang sa iyo upang dumalo sa gawain ng Panginoon. Walang hadlang. Siya ang magpo-provide, mga kapatid. Isa pa, nung nasa Abu Dhabi ako, ang temperature by that time, 46 to 50 degrees centigrade. Ang gawain, Biyernes ng alas 2 ng hapon. Ang aming accommodation ay nasa gitna ng compound ng mga refineries. Okay. Wala akong sasakyan by that time. Wala akong service. Okay. Kailangan kong pumunta sa main gate, mga kulang-kulang 1 kilometro. No? Or more. Kailangan pumunta nandoon sa labas ang mga naghihintay ng mga public transport. Sabi ko, kailangan ko umattend, Lord. Kailangan kong makapagpuri sa inyo, sumamba sa inyo. Ligo ako, magkatapos. Alas 2, kailangan alis ako ng 1:00. Talagang matindi, tirik na tirik ang araw, ano? Paglabas ko pa lang, naku, tagaktak na yung pawis. Bagong liga ako, napuno na ng pawis. Tapos ang ko lang, yung good morning na towel, yun lang yung pang ko sa ulo eh. Lakad ako, lakad. Ang aspalto eh. Wala ka puno-puno, as in wala. Wala. Aspalto, yung kalsada. Lakad ako. Mga ilang pa lang hakbang ako. Paglingon ko, may paparating na tanker. Yung liquid sulfur ang laman. Habang papalapit yung tanker, nakita ko nakangiti yung driver. Nakangisi eh. Pinarahan ako, praise the Lord. Pilipino, kabayan! Sabi ko, sakay ako! Sabi ko, praise the Lord. God provided. Amen? Kapag led ka ng banal na spirito, siyang bahala sa'yo. Ko yan? Proven ko na yan. Siyang bahala sa'yo. Sundin mo lang siya. Diba? Pwede naman ako matulog na, tanghali na. Biyernes pa. Rest day namin yun. Mainit. Masarap sa loob ng kwarto, may AC ako. Pero hindi, aatin ako sa gawain ng Panginoon. Yun, an example. Isang example lang po yun. So, when it becomes a habit, we gain momentum in victory over sin. At magkakaroon tayo ng spiritual freedom. Wow. Spiritual freedom. Ang sabi diyan,
But if you are led by the Spirit, you are not under the law. The word if, sabi dyan, the word if means that it is true that the Holy Spirit leads some Christians in their walk with God. Maliwanag, di ba? If you are led by the Spirit. The Christian lives by essential, not external power. He does not live by his self-effort. He lives under the power of the Holy Spirit when he walks in the Spirit. Sabi diyan, for as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Di ba ang sarap? Kapag tayo ay pinangungunahan ng banal na Espiritu, tayo ay anak ng Diyos. Amen? Sabi ko kanina, pag walang nagkokontra, naglalaban sa iyong kalooban, sa iyong kaisipan, sa iyong puso, ay magtaka ka, kapatid. Iba ang kakampi mo. Okay. So the law cannot condemn Christians because Christ already paid the penalty of the law. What is the law na sinasabi ni Apostol Pablo doon sa ating teksto? Ano ba yung law na yan? Baka mamaya, law of the land yan. No? Sabi kasi, the law cannot condemn Christians. So, ibig sabihin, hindi ba kami maka-condemn ng batas ng Pilipinas? Hindi po ganon. Hebrew word, Torah, Mosaic law or the Pentateuch, lays more stress on its moral authority. Yan po sa Old Testament at sa New Testament, Greek word nomos refers in general to law of Moses or Mosaic law. Yun po ang ibig sabihin ng law dyan. Mga kapatid, being led by the Spirit or operating under the law ay pareho yan, exclusive. It is one or the other. Hindi dalawa. Hindi pwedeng, pagsamahin ko na yan. Hindi. Dapat isa lang ang pipiliin natin. Okay? Kung ang isang Kristiyano ay gumagawa ayon sa batas, dapat siyang gagawa ayon sa laman. Romans chapter 7 verses 8 to 11. But grace o grasya ng Panginoon replaces the Mosaic law. For the law is a system of gaining God's favor by living the Christian life by self-effort o sariling pagsisikap. Yun po ang sinasabi ng batas na ibinaba kay Moses by good works. There is a double opposition in this section of Galatians. The Holy Spirit versus the flesh and the Holy Spirit versus the law. Matindi, ano? Ang law o batas ay ang panlabas na pag-uugali ng mga tao trying to please God sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. The leading of the Spirit is the area or the sphere kung saan ginagawa ng banal na Espiritu ang kanyang gawain sa buhay ng mananampalataya. Mga kapatid, the Galatians failed to live the Christian life because they depended on themselves. Umasa sila sa kanilang sarili rather than the Holy Spirit to live the Christian life. Kaya, ang Galatians tinaguri ang the confused believers. Na-confuse sila. Sabi din sa Romans 6:14, for sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace. We are under grace. No Christian is led off by the Holy Spirit unless he walks in the Spirit. Take note. Unless the Holy Spirit fills us, He will not lead us. Unless the Holy Spirit fills us, He will not lead us. Walking in the flesh gives special importance to oneself. Ako, paano ako? Ito ako, si ako yan eh. No?
But walking in the Spirit gives special importance to the Holy Spirit. Ang Espiritu ng Diyos ay umaakay sa mga mananampalataya sa ilalim ng biyaya ng Diyos sa isang bagong pamantayan ng pamumuhay. This is no special leading, but simply the leading of the Spirit toward sanctification. Yun yung sinasabi sa atin. Habang tayo'y nabubuhay sa mundong ito, we are under sanctification. Ibig sabihin, patuloy na paglilinis sa atin ng banal na Espiritu. Sanctification. Okay. The Holy Spirit is the one who engages us to live the Christian life. Tandaan natin mga kapatid, we can never live that life in our own power. Hindi natin kaya mamuhay bilang tunay na Kristiyano sa ganang atin lamang, subalit sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen? Amen. Meron akong i-share sa inyo. Whose monopoly? Or who's in control? No? Dwight L. Moody was a shoe salesman, di ba? From shoes to souls. Siya yung shoe salesman from Chicago who fell in love with Jesus and started sharing his faith with everyone he met. Even though he was never ordained or had formal training, God used him to reach thousands for Christ as an evangelist. There was a group of British pastors who were planning a crusade, and the name D.L. Moody came up as a possible preacher. One British pastor said with skepticism, "Why do we need this Mr. Moody? He's unordained, uneducated, and unexperienced. Who does he think he is? Does he think he has a monopoly on the Holy Spirit?" But another wise pastor who had heard D.L. Moody preach responded, itong sinabi, "Mr. Moody doesn't have a monopoly on the Holy Spirit, but the Holy Spirit has a monopoly on Mr. Moody." Yun ang pagkakaiba. Kapag ang banal na Espiritu ang may control sa ating buhay, siya ang gagalaw. Amen? Siya ang mapapapurihan. My beloved brothers and sisters, we are encouraged to be filled with the Spirit. We must be filled with the Holy Spirit. Ephesians chapter 5 verse 18. That involves giving ourselves to the will and power of the Holy Spirit and allowing Him to accomplish His purposes in our lives. Kasama doon yung pagbibigay ng ating sarili sa kalooban at kapangyarihan ng banal na Espiritu at magpapahintulot sa Kanya na maisakatuparan ang Kanyang mga layunin sa pamamagitan natin. No one has a monopoly or control on the Holy Spirit, but He should have a monopoly on us. Amen? Amen. Hallelujah. The human spirit fails unless the Holy Spirit fills. Ulitin ko. The human spirit fails unless the Holy Spirit fills. Those being led by the Spirit are no longer being under the bondage of the law. They live out God's presence with gladness of heart. Mga kapatid, kailangan nating tiyakin na tayo ay pinangungunahan ng banal na Espiritu. We must make sure. Okay? At sa ating pagtatapos, in conclusion, living by the Spirit requires us to spend time daily in reading, meditating, and memorizing
the words of God, which are spirit. Next, cooperate with the Holy Spirit and let Him lead, and you will live according to the high standards of the life and teachings of Jesus Christ. Not depend on our own wisdom and strength, but by surrendering ourselves to the Holy Spirit and let Him continuously control our lives for us to be victorious over the ongoing war within us. Continuous. Those being led by the Spirit are freed from the bondage of the law. They live out God's presence with gladness of heart, readiness to obey His word, and with the sensitivity to discern between personal feelings and His leading. Amen? Ating palakpakan ng ating Diyos na buhay. Tayo tumayo at tayo umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. We praise you, Lord. We glorify your holy name. We welcome you in our presence. Oh God, in our midst, the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your power. Satisfy my need. Only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your power. Satisfy my needs. Only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Yes, Lord. Fall afresh on me. Fill me with your power. Satisfy my needs. Only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Yes, Lord. Hallelujah. Refresh us once again, oh God, the Holy Spirit. Fill us, oh God. Fill our hearts, oh Lord, with your presence, oh God. Salamat, Panginoon, oh Diyos, sa inyong mga salita.
Salamat, O Diyos, O Lord God, sa katotohanan ng aming natutunan sa araw na ito, Panginoon. Without you, Holy Spirit, we will fail, O God. Without your feeling in our lives, O Lord God, hindi namin kayang gampanan, O Diyos, ang mga pinapagawa niyo sa amin, Panginoon. Likas kaming mahina, likas kaming makasalanan, O Diyos. Ang aming laman, Panginoon, nangingibabaw, O Diyos. Tulungan niyo kami, Banal na Espiritu. Palakasin niyo kami, O God. Empower us, fill us, Holy Spirit, Lord. Upang kami ay maging matagumpay, Panginoong Diyos. O Holy Spirit, Lord, we need your continuous filling in our lives. Continuous manifestation, Panginoon Lord God. Na kayo ang aming Diyos na buhay na nanahan sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, O Lord God. Salamat sa inyong mga salita. Salamat sa patuloy niyong pagtuturo sa amin, O God. Salamat sa patuloy niyong pagpapalago sa aming panampalataya, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa inyong presensya sa aming mga buhay. Truly, O God, you love us so much, Panginoon. At kami ay patuloy niyong hinuhubog tungo sa inyong wangis, Panginoong Jesus. Lord, without you, we are nothing. And we can do nothing without you, Lord Jesus. Thank you for your Holy Spirit, O God, who is living in us, Panginoon. Salamat sa patuloy niyong pagtuturo, sa pagtutuwid sa aming mga kalikuan, Panginoon, O God. Tunay, O Diyos, patuloy kaming aasa lamang sa inyo, O God. Patuloy kang manguna sa amin, Banal na Espiritu. Rule over us, O God. Rule over us, O God. Sa bawat sandali ng aming mga buhay, O God. Lord, we are dead, Panginoon, already. But Lord, with you, Panginoon, kami ay nabubuhay, O Diyos. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat po, Banal na Espiritu. Panginoon, tunay, O God, napakabuti niyo sa aming buhay. Hindi niyo kami pinagkukulang. Hindi niyo kami pinapabayaan, Panginoon. Hindi niyo kami iniiwanan, O Diyos, O Lord God. Sa gitna man ng bagyo, pagsubok, Panginoon, nariyang ka upang kami ay palakasin. Nariyang ka upang kami ay patatagin. Nariyang ka upang kami ay bigyan ng kalakasang espiritual. Nariyang ka upang kami ay bigyan ng kapayapaan, ng kagalakan, O Diyos. Kaya salamat po ng marami, Panginoon. With you, we have everything. We have everything, O God. Salamat po, O Diyos, sa inyong kabutihan. Alam niyo ang pangangailangan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maging sa aming mga mahal sa buhay, O Lord God. Lord, we entrust you, Panginoon, ang aming buhay, O Diyos, sa aming Ama. Abutin niyo po ang lahat ng pangangailangan ng inyong mga anak, O Diyos, upang makapagpatuloy kami, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo, God. Makapagpatuloy kami na may lakas at sigla at may kagalakan, Panginoon, O God, na maglingkod sa inyo upang, Panginoon, maganap, O Diyos, ang nais niyo, Panginoon. Lord, patuloy kang manguna sa aming mga buhay. May mga pangangailangang espiritual, pangangailangang physical, Panginoon, O God, na kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman. We believe, O Lord God, by the stripes of Jesus, all sicknesses, all diseases ay pinagaling nila, Panginoon Jesus. Salamat po ng marami, O Diyos. Pangangailangang pinansyal, we believe, O Lord God, that you will sustain all our needs according to your riches and glory in Christ Jesus our Lord. Lord, patuloy kang kumilos sa aming mga buhay. Lord, patuloy naming ipinagkatiwala ang aming buhay, ang aming hinaharap sa inyong mga kamay, O Diyos. Salamat, Panginoon, nariyang ka. We have hope, Panginoon, because of our faith in you, Panginoong Jesus. Salamat po. Salamat po sa buhay ng bawat isa na narito, naglaan ng panahon, ng oras, Panginoon, sinuong ang malakas na ulan upang makadalo na inyong gawain. Pagpalain niyo po ang bawat isa, O Diyos. Pagpalain niyo po sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay. Salamat po. Ganun din po, Panginoon, salamat sa patuloy niyong pagsustain sa amin sa pamagitan ng aming mga trabaho, ng aming mga negosyo, o mga pinagkakakitaan, Panginoon. Salamat, O Diyos, for continuously providing all our needs, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, narito po ang aming mga ikapo, ang aming mga handog, Panginoon. Tapos puso po namin ipinapaabot ito sa inyo, O Lord God, bilang pagmamahal namin sa inyo, O Diyos. Pagpalain niyo po ang mga salaping ito, Panginoon, na maging kagamit-gamit sa inyong gawain at lalo pang ikalalago na inyong gawain dito sa lupa, O Diyos, O God.
marami maabot na mga kaluluwa, Panginoon, mabahaginan ng inyong mga salita. Salamat po sa bawat isa. Patuloy kang kumilos sa amin, O Diyos, at sa aming pansamantalawang paghiwa-hiwalay, O God, aming Ama. Kung paano nyo kaming itinako dito ng ligtas at payapa, ganun din makarating kami sa aming mga tahanan ng ligtas at payapa, O Diyos. Dala-dala ang pagpapala na gumula sa inyo, Panginoon Jesus. Lord, we entrust to you, Panginoon, ang aming panibagong linggo, Panginoon, O Diyos, O Lord God. At muli kaming babalik, Panginoon, na dala-dala ang papuri at pasasalamat, O Diyos, aming Ama, sa susunod na linggo, Panginoon. Lord, guard our hearts and our thoughts upang hindi kami mapasok anong gawa ng Diablo, Panginoon, O God. Salamat po ng marami, O God. Nawa patuloy niyo kaming mapuspos ng Santong Espiritu at patuloy namin kayo mabigyan ng kapurihan at karangalan, O Diyos. Salamat po, Panginoon. As your servant, O God, allow me to bless your people, Panginoon. For we believe, O Lord God, that you are able to do exceedingly abundantly beyond what we think or imagine, according to your power that is at work within us. With the love of the Father, with the grace and mercy of our Lord Jesus Christ, and the continuous fellowship of the Holy Spirit be upon us today and always, and everybody will say, Amen and Amen. God bless you, mga kapatid. God bless you. God bless everyone and happy Sunday to all. And inviting you to attend our Ignite every Wednesdays at 7 p.m. And let us all pray together. And inviting you once again, our next and last editions for the whole year of 2023 on September 23, 2023. Ayan, register now and invite your friends or family or church mates to join worship department. God bless everyone and stay safe. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not